Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po muli ang ating programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at inyo po ako makakasama sa 30 minuto na diskusyon patungkol sa mga mahalagang issue na maaaring lokal na issue pero maaari nating may ugnay sa pandaigdigang konteksto o vice versa. Ayun, at syempre, alam nyo naman na tayo'y nasusubaybayan ng live sa pamamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. I-search nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service kasi maraming Radyo Pilipinas po. Syempre, alam naman natin na meron tayong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, meron din tayong mga Radyo Pilipinas stations sa iba't ibang mga probinsya. At para ma-distinguish nyo po kami, ay hanapin nyo lamang po ang aming logo, syempre, at yung pangalan mismo na Radyo Pilipinas World Service. At magkakaroon din tayo ng mga re-uploading ng ating episode sa ating YouTube channel. Hanapin lang din ang Radyo Pilipinas World Service. Samantala, para naman sa mga on the go dyan, na meron din namang mga data o nakakonect sa kanilang Wi-Fi, ay maaari nyo rin po kaming masubaybayan sa aming audio live streaming sa pamagitan po yan ng Evox PBS Receiver app na pwede nyo pong ma-download sa Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman para naman dun sa mga iPhone users natin dyan. At paano po ba gumagana itong Evox PBS Receiver app? Punta lamang syempre pagkatapos nyong ma-download at ma-install itong Evox PBS Receiver app sa inyong mga smartphones, ay syempre pagpasok nyo po mismo doon sa app, makikita nyo yung mga logos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Radyo Pilipinas 2 Sports, Radyo Magazine, FM1 at FM2, at syempre ang Radyo Pilipinas World Service. Pakihanap na lamang po ang aming icon para makapakinig po kayo hindi lamang ng programang Global na Tayo, kundi yung mga iba pa nating programa dito sa RP World Service. Tulad na lamang mamaya ang kasunod na bale natin na direktang programa ay ang Pilipinas Ngayon, kung saan ay makakasama nyo pa rin po ang inyong lingkod at yung iba pa nating mga kasamahan na maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga segmento. At hindi lang natin yung mga kasama natin mismo dito sa Radyo Pilipinas World Service ang maghahatid sa inyo ng balita mamayang hapon, kundi pati na rin yung mga kapatid natin na himpilan sa probinsya. Kaya abangan nyo lamang po yan mamayang hapon. At hindi lamang yan ang syempre dapat nyong abangan dito sa ating himpilan na masusubaybayan nyo sa pamagitan ng ating mga social media platform at ng ating Evox PBS Receiver app, kundi pati na rin yung mga programa natin sa umaga tulad na lamang ng Dateline Malacanang, yung ating mga English language programs, Dateline Malacanang, World News in 5, DFA Online at Front and Center. Yung sinundan po nating programa which is Front and Center. So ano ba yung pag-uusapan naman natin ngayong araw dito sa Global na Tayo? Syempre, binabantayan pa rin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan, saan mang bahagi sila ng mundo, Kaya naman tayo'y kukuha ng balita muna mula sa ating Department of Foreign Affairs kasi meron ng statement regarding dun sa naging sitwasyon. Kung ating po matatandaan ay lumindol sa Afghanistan kung saan around 800 kung hindi po tayo nagkakamali yung naging
casualties, no? Ito yung mismong statement, no, situation ng mga Pinoy sa Afghanistan matapos yung 6.0 magnitude earthquake. Ayan. So, yung ating embahada sa Islamabad, Pakistan, na siyang may jurisdiction sa Afghanistan ay nakapag-ulat, no? Naiulat nila na kumbaga itong ang magnitude 6.0 earthquake, no, ay tumama dito sa eastern part po ng Afghanistan nitong linggo, August 31, 2025, kung saan ang epicenter ay matatagpuan approximately 27 kilometers northeast of Jalalabad. Ayan. At yung mga probinsya, no, na severely affected. Yung mga pinaka-apektado po dyan ay yung mga probinsya ng Kunar, Nangarhar at Lagman, no, sa Afghanistan. At yung access dun sa mga area na yan ay kumbaga nagkakaroon ng komplikasyon dahil dun sa mga road blockages na idinulot ng landslides at difficult terrain na syempre ay nagpapabagal doon sa paghahatid ng humanitarian assistance dun sa mga nabanggit na probinsya. At aware naman, no, at kumbaga may kamalayan ang ating Philippine Embassy sa Islamabad, Pakistan na merong 7 lamang po ito, no, na Filipino national sa Afghanistan na lahat sila ay nakabase o nakapaligid, no, kumbaga nakakalat sila dyan malapit sa Kabul at wala silang kumbaga wala sa kanila yung malapit sa pinangyarihan ng lindol. Kaya naman as of this time ay walang report, no, ng mga Filipino casualty o kahit mga nasugatan, wala pong ulat na ganun, at walang mga Filipino national din ang naiulat na nasa evacuation centers at wala din naman na evacuation orders na inilabas. Ayan, fortunately, ligtas yung mga Pinoy. Although, syempre, may sympathy tayo doon sa or empathy doon sa mga naapektuhan na Afghan nationals. Kasi syempre, alam naman natin kung ano talaga yung naidudulot, no? Ano ba yung resulta? Ano ba yung nangyayari after magkalindol? Syempre, naapektuhan yung kabuhayan, yung routine natin, 'di ba, kapag ka nagkakalindol, at sa palagay natin, ganun yung nangyayari sa Afghanistan. Kaya, syempre, nakiki-sympathize tayo or empathize sa mga Afghan nationals. Samantala, patuloy namang magbabantay ang ating Philippine Embassy sa Islamabad, Pakistan sa sitwasyon dyan sa Afghanistan sa pamagitan ng coordination with Afghan authorities, at syempre magkakaroon ng follow-up advisory sakali mang magkaroon ng further developments, no. Anyways, sana ay maging maayos, no. Hindi lamang yung ating mga kababayan na nandiyan, kundi yung mga Afghan nationals na naapektuhan ng lindol na yan. Although alam naman natin na meron ng mga casualties doon, kumbaga ay tayo ay nakikiisa tayo sa pakikiramay at sa kumbaga sa pag-iisip, no, ng ikabubuti ng lahat, no, hindi lamang Afghan nationals, hindi lamang Filipino nationals, kundi lahat, no, kasi syempre we could assume naman na hindi lang mga Afghan at mga Pinoy ang nandyan sa Afghanistan. So lahat ng mga tao na apektado ng lindol na ito, sana nasa maayos sila na kalagayan. Samantala, pupunta naman tayo dito sa Department of Migrant Workers, no. Ano ba yung mga balita, latest updates from DMW, no? Although mamaya may makakapanayam tayo hopefully from DMW regarding sa isa sa mga main topics natin para sa araw na ito. Pero puntahan muna natin ang Malaysia kasi siniguro o tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino worker o OFWs, partikular doon sa mga domestic workers sa Malaysia. Dahil alam naman natin na nagkaroon ng Domestic Workers Reform
package, no, na diniscuss na rin dito sa programang Global na Tayo at idinetalye sa atin yan mismo ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. So yun nga, tiniyak ng DMW sa mga OFWs natin dyan sa Malaysia ang mas pinalakas, no, na proteksyon at mas responsive po na welfare support sa pamagitan nga ng enhanced reform programs na kumbaga mag-aangat, no, sa karapatan ng ating mga OFWs dyan. At binigyang diin ni DMW Undersecretary Felicitas Cubay, no, ang firm commitment, no, ng DMW na pagkakaroon ng decent work, no, para sa ating mga Filipino domestic workers, kasama diyan yung mga nagtatrabaho sa Malaysia kung saan mahigit 80% o 87% to be exact po ng mga OFWs dyan ay mga domestic workers. At para mabalikan lang po natin, syempre konting rewind tayo, no, para sa mga hindi nakasubaybay sa mga past few episodes natin dito sa Global na Tayo, kasi I think 3 beses na nire-reiterate na to, 3 sunod-sunod na episodes natin dahil nasimulan niya dun sa interview natin with Secretary Kakdak. So ito yung mga key reforms, no, para mabalikan lang natin. Ay kasama dyan syempre yung pagtaas ng minimum wage from $400 to at least $500. Introduction syempre ng mandatory know your employer protocols, kung saan ay kung hindi po tayo, kung ating po matatandaan, para magkakaroon po ata ng at least yung Zoom meeting man lang with the employer abroad, no, para hindi na dun pa lang makikilala, kasi ang hirap naman, 'di ba? Na dun pa lang pagtapak mo pa lang do sa host country, saka mo pa lang makikilala yung iyong employer. At least dito ka pa lang sa Pilipinas at pinaghahandaan mo yung iyong pag-alis sa bansa, ay kilala mo na kung sino yung employer mo, 'di ba? Nagkaroon na ng mga briefing. Mahalaga 'yan para maging smooth syempre yung relationship between employers and employees. Syempre kasama rin diyan ang digital welfare monitoring system, annual medical check-ups, stricter standards for ethical recruitment. Ayan, alam naman natin na marami nang pinapasara, no, ang DMW na mga illegal. Ayan, tandaan yung keyword, illegal recruitment agencies. Pinapasara po nila yan kasi syempre mas napapahamak pa, no, yung ating mga kababayan kung sa illegal recruitment agency sila lalapit. So mahalaga na may vigilance po ang ating mga kababayan, no, na nagbabalak maging OFW, magkaroon ng vigilance sa kung anong agency, no, ang kanilang hinihingan ng tulong pagdating sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Kaya nandyan nga ang DMW, no, mahihingan natin sila ng tulong pagdating sa mga verification na yan. Ayan, para maging safe ang inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. At syempre kasama din dyan ang pinalakas na support services. At itong one-day training na to, kasi nagkaroon ng capability enhancement training for welfare desk officers dyan sa Migrant Workers Office sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan, ay layon po niya na hindi lamang ma-equip, no, paghanda, no, yung 91 welfare desk officers with understanding, knowledge, and skills para mas maayos po nilang magawa ang kanilang mga trabaho bilang counselors at caretakers ng domestic workers na nakadeploy sa Malaysia, ay kundi maging, kumbaga, mapalaganap ang kultura ng compassion, empathy, at efficiency sa paghahatid ng serbisyo publiko. Yan yung lagi naman nating sinasabi at binibigyang diin, no, dito sa ating, hindi lamang dito sa ating programang Global na Tayo, kundi sa iba pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, particular doon sa programa natin every Wednesday ng hapon, ang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasi kadalasan ng mga nakakausap natin dyan ay kung hindi po mga embassy officials, kundi mga MWO officials as well. Kumbaga, yun yung lagi natin sinasabi na papairalin natin, no, bilang mga kawani ng gobyerno,
ang pagkakaroon ng compassion, empathy at efficiency sa paghahatid ng serbisyo publiko. At syempre, ang mga nagsilbing resource persons dyan, doon sa mga gustong mabalikan nga itong balitang ito, syempre kasama dyan si Yusek Bay, kasama ni na DMW Assistant Secretary Julin Ambito Fermin at Assistant Labor Attaché Marieta Labong de la Cruz. Ayan, sa training na yan, sila po yung resource persons na nagtampok ng mga topics sa institutional mechanisms para sa migrant protection, case handling at best practices sa pagmamanage ng request for assistance. Ayan, kaya makakaasa po kayo na very equipped po, no, yung mga nandyan, yung mga nagtatrabaho sa ating MWO sa Malaysia. Samantala, bago yung inaasahan nating panaya, magkakaroon muna tayo ng maikling paalala mula sa ating himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. At tayo nagbabalik na sa ating programang Global na tayo. We're still trying to communicate, no? Na maikonekta natin, no, ang ating tawag sa DMW. Pero habang ini-establish po natin ang ating communication, ay pag-uusapan na natin, no, ano ba yung topic na ating pag-uusapan supposedly with DMW. Syempre, I believe, no, ito ay nireiterate na ni kasamang Ray Sampang kahapon sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ito ngang babala, no, sa mga Pilipino sa Singapore laban sa moonlighting. Ayan. Yung moonlighting po, para sa mga hindi nakakaalam, ay kumbaga yung pag-take ng trabaho na labas doon sa kontrata, doon sa original contract, kung bakit nagpupunta mismo sa host country, which is yung Singapore. At yun nga, ito nga moonlighting ay illegal sa Singapore para sa foreign workers at hindi po, kumbaga, no, hindi makakalusot, no, kahit ang ating mga overseas Filipino workers, kasi this is applied po sa lahat ng foreign workers. At yung mga lalabag dito, no, sa policy tungkol sa moonlighting ay maaring kumbaga maharap sa mga multa na umaabot pa sa 20,000 Singaporean dollars at pagkakakulong, no, ng 2 taon, pag-revoke ng work passes at future work bans. Kumbaga, autoban na talaga sa Singapore oras na malabag ang policy o polisiya para dito nga sa tinatawag na moonlighting. At meron na actually na recorded case na ating isa-cite ngayon na isang 53-year-old na Pinay domestic worker ay kumbaga namultahan siya, no, ng 13,000 Singaporean dollars o dito sa peso, no, kapag ka-convert mo sa peso yan ay 579,000 pesos. Lagpas kalahating milyon. Kaya talagang butas sa mga bulsa natin dyan kapag ka nilabag itong ang polisiya patungkol sa moonlighting, no, para sa eto nga, bakit nga ba nagkamulta, no, para sa ating kababayan na domestic worker? Kasi nagpa-part-time siya ng cleaning jobs outside her primary employment. Ano nga ba yung moonlighting? Tulad nga na nabanggit natin kanina, yung pagtanggap ng trabaho na labas dun sa original mong pakay, no, sa kontrata mo, no, kung bakit ka napasok, no, sa Singapore. At yung side job employer, hindi lamang yung mga workers, yung mga empleyado ang apektado, maging yung mga employer. Kasi itong side job employer ng Pinay na kababayan nating domestic worker ay minultahan din, no, ng 7,000 Singaporean dollars. Ayan, kumbaga both parties ay talagang affected kapag nilabag nyo nga itong moonlighting policy dyan sa Singapore. At eto, sabi pa nga dito, no, tourist at short-term visitors ay hindi papayagang magtrabaho unless exempted. Ayan, exempted. Unless exempted. Pero sa ngayon, ay, yun nga, hindi nga sila papayagan na magtrabaho. At ito naman, yung mga foreign students naman natin dyan ay maaari lamang makapagtrabaho sa Singapore, no, na mga side jobs na yan, no, kung enrolled sila sa approved institutions at makapag-meet sila ng set
requirements. Ayan, so may mga requirements pa pala dyan, no, para makapagtrabaho yung mga foreign students. Ito namang mga exchange students at trainees ay mga kailangan ng valid work passes tulad na lamang ng training work permit, training employment pass, at dapat ay nasa work holiday program. Ayan, at working, ayan nga, tulad ng ating nabanggit kanina, working without proper authorization ay isang punishable offense. Ayan, so dapat ay sumunod na lamang tayo, no? Sumunod na lamang tayo sa batas, hindi lamang syempre sa Singapore, kundi sa lahat ng bansa na pinupuntahan natin. Kung ano yung batas doon ay dapat nating sundin. Syempre para maging smooth yung travels natin, maging smooth yung pagtatrabaho natin sa ibang bansa. Ayan, kaya ayan, talagang maging masunurin tayo. At yan din naman yung pinapaalala sa atin ng ating mga embahada, ng mga konsulado, ng DMW, ng OWA, ay maging, kumbaga, sumunod tayo sa batas para hindi tayo magka-problema. Ayan. And babalikan natin, itry natin to mag-establish tayo muli ng ating communication. Hopefully ay maka-connect na tayo para we could discuss more, no, patungkol dito sa moonlighting, kasi mahalagang pag-usapan ito para syempre ma-inform natin ang ating mga kababayan na maaaring gustong magtrabaho sa Singapore at magharap buhay. Ayan, nandyan na si Secretary Hans Leo Kakdak. Ayan, Secretary, si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas. Sige po. Si Yusek po ito, kasi si Secretary kasalukuyan pong nagsasalita. Okay si po. Yusek po ito, Yusek Olalia. Yusek Olalia. Sige po. Opo. Sige po. Kayo na po ba ang... Ako na po. Kasalukuyan po kasi siya nagsasalita sa entablado. Okay, opo. So, kasama po natin ngayon si Yusek Bernard Olalia po ng Department of Migrant Workers. Yusek, ito po ang pag-usapan natin is about po moonlighting. Dahil nga po nabigyan nga po ng babala yung ating mga kababayan dyan sa Singapore. Bakit po ba ipinagbabawal itong moonlighting sa Singapore, Yusek? Ang lighting para sa kaalaman ng lahat, at nang mabigyan natin ng tamang impormasyon, lalo na yung mga OFWs natin. Ito yung magtatrabaho ka ng hindi sakto doon sa inaprobahang visa mo at employer mo, no? Yun po yung tinatawag na moonlighting, no? At bawal po ito. Ang ating pong mga government destination countries ay ipinatutupad lamang yung inaprobahang visa at employment contract mo, na kung saan naka-identify kung sino yung employer na pagtatrabahuhan mo, no? Doon ka lamang pwedeng magtrabaho. Pag ikaw ay nagtrabaho sa labas ng ibinigay na authority at ibinigay na pangalan ng employer, yun po ay moonlighting at pinaparusahan po yun. So yun po yung iiwasan po natin. At Yusek, kasi meron tayong natanggap na balita na meron tayong kababayan, no, isang 53-year-old Filipina domestic worker na namultahan ng 13,000 Singaporean dollars. Paano po ba tutulungan or tinutulungan ng Department of Migrant Workers yung ating mga kababayan na nahaharap sa ganitong sitwasyon? Una po, tinutulungan po natin through legal assistance, no? Meron tayong kinuhang abogado para na sa ganon, ipagtanggol po yung kanyang karapatan, no? Pangalawa, tayo po'y tumutulong sa kanyang pamilya, siyempre, para maunawaan ng pamilya at kung kinakailangang mabisita, ay pwedeng puntahan yung ating kababayan. Pangatlo, kung kinakailangan po ng tulong na pinansyal o kaya pang livelihood, tayo rin po ay pwede na tumulong doon sa ating distress worker. Kumbaga, eto na po yung mga assistance po na binibigay. Bukod po dito sa nabanggit ko na case nga po, ito, meron pa po bang cases na na-encounter ang DMW na kung saan ay kumbaga lumabag nga sa moonlighting policies ang ating mga kababayan? May other cases pa po ba ng ganito, Yusek? Ito yung naging controversial
Kasi una na ilathala sa pahayagan at na i-announce, no? May mga kaso na po tayo no, mga ganito at tayo po yung maigting na nakikipagtulungan sa ating Migrant Workers Office para maiwasan ito at may paliwanag po, no? Gayon pa man, tayo po itutulong at bibigyan po natin ng tamang informasyon yung ating mga kababayan na hindi na po maulit yung mga ganitong problema. Yusek, matanong ko lamang po, meron po bang mga ibang bansa na nagpapatupad din ng similar na policies na ganito tulad sa Singapore? Halos lahat po ng mga ibang lugar na kung saan nagpapadala tayo ng ating mga workers ay ganyan po yung kondisyon at undertaking, no? Kapag ikaw ay kinuha at nagtrabaho sa isang bansa, yung employment contract mo nakasaad doon kung sino ang employer mo, kung ano ang klase ng trabaho mo, anong oras, at ano pa yung mga standards na dapat mong tuparin. At syempre, kaakibat doon responsibilidad at duties mo rin na ibigay doon sa employer mo, no? So ito ay ating dapat galangin at ang mga kasamahan po natin sa ating ahensya ay tumutulong naman para ipatupad ito. Yusek, ito naman po. Ano naman po yung inyong bukod sa mga nabanggit nyo na paalala, ano pa po ba yung mga dapat tandaan no, ng ating mga aspiring OFWs bago sila lumabas ng bansa para maiwasan nga itong mga ganitong kaso nga ng moonlighting? Okay. Unang-una, meron tayong orientasyon para sa ating mga OFWs. No? Sila ay dumadaan sa masusing pagpapalaganap ng impormasyon at dapat po intindihin ng ating mga OFWs yung kaukulang mga obligasyon at responsibilidad. Isa puso ito at hanggang sa ganon, hindi na magkamali. Dahil pag sila po ay nagkamali, katulad ng nasabing activity na moonlighting, ay mabigat po yung kaakibat na parusa. Yusek, panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan no, na maaaring sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, particular po sa mga OFWs at yung mga gusto po na maging OFW. Go ahead, Yusek. Una, pasasalamat po sa inyo sa pagbibigay po ng oportunidad, no? Pangalawa po, paalala sa mga OFWs po natin, mag-iingat po sa illegal recruiter, lalo na sa online scams, no? Yung mga sa Facebook at mga messengers na natatanggap po ninyo. Pangatlo, aralin po natin mabuti yung dinalaman ng kontrata at igalan po natin ito na makaiwas po tayo sa trabaho. Yun lamang po muna at maraming salamat po. And with that, maraming salamat po, Yusek Olalia, sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Send regards po kay Secretary Kakdak. Apo, salamat din po ma'am. Salamat. Ayun, at atin pong nakasama po sa ating programang Global na Tayo si DMW Undersecretary Bernard Olalia. Patungkol pa rin po dito sa naging issue ng moonlighting dyan sa Singapore. At dito na po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. Magpapasalamat tayo syempre sa ating mga nakasama, sa ating technical side, kina Sir Milo Jonella at kay Hiro Lucero para dun sa Warcast, sa ating audio live streaming. Kasama naman natin si Sir Leo Magpayo at syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.